mainit na umaga sa lungsod ng Sta Elvira. Nagaagaw ang amoy ng inihaw na karne sa barbecuehan at ang matamis na singaw ng mantika mula sa kawali ng fishball ni Mang Uro. Sa sulok ng bangketa, abala si Mang Uro sa pagtuhog ng mainit-init pang mga fishball na bagong luluto. Ang kanyang maliit na kariton, bagamat luma at may ilang kalawang, ay laging malinis. Walang tulo ng mantika sa sahig at sa isang tabi ay nakahilera ang mga garapon ng suka, matamis na sarsa. At maanghang na sausawan. Mga bata, dahan-dahan lang sa pagpuha ha, baka mapaso kayo. Paalala niya sa tatlong batang tila hindi mapakali habang hinihintay ang kanilang turno. Ang mga ito'y nakahawak sa kanilang mga palad ang tig-iisang kahon ng toothpick na tila tropeyo nila tuwing hapon matapos mangolekta ng bote at plastik sa palengke. Si Mang Uro, na ang kilay ay halos magdikit na sa pagkaasikaso, ay masusing inilulubog ang bawat fishball sa mainit na mantika bago ito maingat na ilabas gamit ang manipis na bamboo skewer. "Salamat po, Mang Uro," sigaw ng isa sa mga bata. Hawak ang supot na may 6 na pirasong fishball na binili sa presyong akmalang sa perang kanilang nalikom. Si Mang Uro ngumingiti habang naniningil, hindi para magyabang, kundi dahil masaya siyang makita ang mga batang may pagkaing mabubusog sila kahit paano. Sa bawat pasasalamat, ramdam niya ang kanyang silbi sa komunidad. Isang simpleng tindero ng fishball na nagdadala ng ngiti at laman tiyan sa mga taong hirap sa buhay. Gayunpaman, hindi naging madali ang buhay ni Mang Uro. Matanda na siya at sa edad na 68, nagagawa pa rin niyang magtulak ng kariton mula sa lumang garahe na kanyang tinitirhan papunta sa bangketa kung saan siya nagtitinda. Ang garahe na iyon ay pag-aari ni Tatay Elmo, isang karpinterong kaibigan niya mula pa noong kabataan nila. Si Tatay Elmo, bagamat mahina na rin, ay nagpahintulot sa kanya na manirahan doon, lalo na't walang maituturing na permanenteng tahanan si Mang Uro. Isang sirang papag, ilang karton, at 2 lumang kumot ang bumubuo sa munting espasyong iyon. Ngunit sapat na para sa isang matanda na sanay ng magtiis. "Uro, kakain ka ba rito mamaya? Magluluto ako ng tinolang manok." Tanong ni Tatay Elmo nang minsan magpunta si Mang Uro sa garahe matapos ang isang araw ng pagtitinda. Nakaupo si Elmo sa kanyang lumang bangkito, nagkakabit ng sirang upuan para sa isang kapitbahay. Masarap na may mainit-init na sabaw tong tinola. Dagdag pa niya, may ngiting halos walang ngipin. "Salamat, Elmo," sagot ni Mang Uro habang binubunot ang medyas niyang butas. "Pero mukhang okay na ako sa fishball. Hindi na rin ako masyadong magugutom pagkatapos ng araw na ito." Mumiti siya, bagamat may halong lungkot at muling binalikan ng kariton para tingnan kung may naiwan pang paninda. Kahit papaano, alam ni Mang Uro na may isang bagay siyang ipinagmamalaki, ang kanyang anak na si Aaron. Mula sa mga kwento ng mga tambay sa paligid, madalas na ikinukuwento ni Mang Uro ang sipag at talino ng anak. Si Aaron, na kasalukuyang nasa kolehiyo, ay masugid na nag-aaral sa kabila ng hirap sa buhay. Pinakita na itong Mang Uro ang magiging determinasyon siyang iahon ng pamilya. "Aaron anak," kwento ni Mang Uro sa mga customer niya, "nung bata yan kahit walang pambiling lapis, gagawa ng paraan para makapag-aral. Ginagamit yung likod ng lumang papel. Sabi niya balang araw daw siya naman ang mag-aalaga sa akin." May halong pagmamalaki ang boses niya habang pinupuno ng fishball ang isang plato para sa isang matandang babae na suki rin niya. Naging mapagbigay na tao si Mang Uro, hindi lang sa kanyang anak, kundi sa buong paligid. Kilala siya bilang Mang Urong Bangketa, isang pangalang direspeto sa lugar ng Sta Elvira. Kung may batang umiiyak dahil nagugutom, may fishball siyang iaabot. Kung may lasing na nagkakagulo sa kalsada, siya ang nauunang magsabing, "Teka lang, mga iho. Relax lang. Tara, kumain muna tayo."
Ngunit sa kabila ng pagiging maasikaso at mabait, marami pa rin ang hindi nakakaintindi ng dignidad ni Mang Uro. Ayaw niyang mamalimos, ayaw niyang magpakain sa awa. Para sa kanya, ang pagtitinda ng fishball ay hindi lang hanapbuhay, ito ang kanyang pagkatao. Kung ang iba'y iniisip niya siya'y hamak lamang na vendor, para kay Mang Uro, siya'y isang tao na nagsusumikap sa abot ng kanyang makakaya. At hindi niya hahayaan na kunin iyon ng sinuman. Ano ba, Uro? Ba't di ka maghanap na lang ng trabahong mas madali? Pwede ka namang magtrabaho bilang tagalinis dyan sa munisipyo? Minsang tanong ni Tatay Elmo habang sabay silang nagkakape sa garahe. Hindi, Elmo. Ang hanap buhay na ito'y akin ito. Dito ako may kontrol. At tsaka wala akong pinipilit. Kung gusto ng tao, bibili sila. Kung tayaw nila, okay lang. Pero hindi ko hahayaang sabihin na mamalimos ako. Tugon ni Mang Uro, may tono ng matibay na paninindigan. Ang araw-araw na paglalakbay ni Mang Uro mula sa lumang garahe patungo sa bangketa ay puno ng mga hamon. Iniiwasan ng maiinit na kalsada, ang mga bata na minsang napapasobra sa pagkuha, at ang paminsan-minsang ulan na nagpapaantala sa kanyang pagtitinda. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang kanyang puso ay buo, ang kanyang dignidad ay hindi natitinag. At sa bawat araw na nadaraan, lumalalim ang kwento ni Mang Uro. Ang kanyang tagumpay ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa respeto at malasakit na kanyang naibibigay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, sa tahimik niyang munting mundo, may paparating na pagsubok na susutat sa lahat ng kanyang prinsipyo at paninindigan. At sa mga unang tanglaw ng araw sa Sta Elvira, alam ni Mang Uro na kailangang ipagpatuloy ang kanyang laban, hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa pangarap na nag-iisang anak na pinanghahawakan niya bilang kanyang pag-asa at dahilan ng patuloy na pagsisikap. Puno ng sigla ang kabataan ni Aaron Urudel. Sa murang edad pa lamang, kitang-kita na ang talino at determinasyon sa kanyang mga mata. Tuwing umaga bago pumasok sa eskwela, madalas siyang abutan ni Mang Uro sa sulok ng kanilang maliit na kwarto na nakayuko sa mga lumang libro at notebook. Sa kabila ng kalumaan ng kanyang gamit, nagagawa pa rin niyang sumali sa mga patimpalak sa kanilang paaralan. Madalas siyang kakikitaan ng medalya sa leeg at diploma sa kamay, tanda ng kanyang kahusayan sa akademya. Anak, parang awa mo na. Kumain ka muna bago ka magbasa ng libro. Madalas na paalala ni Mang Uro habang naglalatag ng simpleng agahan sa mesa. Opo, tatay, sagot naman ni Aaron na may maliit na ngiti kahit na minsan ay mas gusto niyang gamitin ang oras sa pag-aaral kaysa sa pagkain. Alam niyang mahalaga ang bawat minuto para maabot ang pangarap niyang maging arkitekto. Bilang magulang, ginawa ni Mang Uro ang lahat ng kanyang makakaya para maitaguyod ang pag-aaral ng kanyang anak. Kahit na nagtatakip silim na, matatag pa rin siyang nakatayo sa kalsada, hawak ang tungkod ng kariton na punong-puno ng fishball, squidball at kikiam. Kahit pagod na ang katawan, wala siyang reklamo dahil ang bawat pisong kita ay para sa edukasyon ni Aaron. Sa kabila ng hirap, hindi nawala ang ngiti ni Mang Uro sa kanyang mukha. Sa tuwing umuuwi siya na may dalang kaunting kita, sinasalubong siya ni Aaron ng, "Salamat, Tay. Nabili ko na yung bagong libro sa math." "Anak, ang daming pa-quiz sa klase. Kaya mo bang makapasok sa science fair na yan?" tanong ni Mang Uro sa isang hapunan. "Tay, sinubukan ko. Tapos, nakapasok ako. Pero kailangan pa ng entry fee," sagot ni Aaron. "Walang problema, anak. Sige, magtitinda ako ng extra bukas," sagot ni Mang Uro habang nililigpit ang pinggan. Unti-unti, lumawak ang mundo ni Aaron. Mula sa simpleng eskwelahan, nakilala siya ng munisipyo at naisyuhan ng scholarship. Ang dating maliit na pangarap ay unti-unting nagiging mas malaking posibilidad. Sa bawat kompetisyong kanyang sinasalihan, nadadala niya ang pangalan ng kanilang lugar at ng kanyang pamilyang tanging si Mang Uro lang ang tumatayong suporta. Dahil dito,
Lalong ginanahan si Aaron sa kanyang pag-aaral. Alam niyang bawat medalya, bawat tropeyo ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa tatay niyang walang sawang tumutulong. Tay, minsang wika ni Aaron, isang gabing magkausap sila habang nagkakape sa maliit nilang kusina. Balang araw, ako naman ang bubuhat sa'yo. Magpapahinga ka na lang at ako na ang bahala sa lahat. Anak, huwag mong intindihin yan. Ang mahalaga, madawa mong abutin ang mga pangarap mo. Lahat ng hirap ko, okay lang, basta makita ko lang na masaya ka. Sagot ni Mang Uro habang tumutulo ang ilang luha sa kanyang mata. Nang makapagtapos ng high school si Aaron na may mataas na karanalan, hindi na siya makapaghintay na magsimula ng kolehiyo. Ngunit dumating din ang panahon na kinailangan niyang lumuwas ng Maynila para mag-aral. Hindi naging madali ang desisyong iyon. Sa simula pa lang, alam ni Aaron na kakailanganin niyang magsumikap palalo. Bilang working student, nagtatrabaho siya sa gabi bilang library assistant, habang sa araw naman ay dumadalo siya sa mga klase sa kursong arkitektura. Sa kabila ng distansya at hirap, hindi nawala ang komunikasyon nilang mag-ama. Lingguhan kong tumawag si Mang Uro sa anak gamit ang isang lumang cellphone na halos bumibigay na. Kumusta ka na dyan, Aaron? Nakain ka na ba ng maayos? Tanong ni Mang Uro. Oo, Tay. Pasensya na kung minsan di ako agad nakakatawag. Ang dami lang talaga ng projects dito, paniwanag ni Aaron. Wala yun, anak. Basta alam kong maayos ka dyan. Masaya na ako. Ingat lagi ha, sagot ni Mang Uro. Habang tumatagal, napapansin ni Aaron na tila mas matanda na ang boses ng kanyang ama sa tuwing sila'y nag-uusap. Alam niyan patuloy pa rin itong nagtitinda, kahit na dapat ay nagpapahinga na. Ngunit hindi ito masabi ni Aaron, dahil alam niyang iyon lang ang paraan ng kanyang ama para matulungan siya sa pag-abot ng kanyang pangarap. Tuwing may pagkakataon, umuuwi si Aaron upang bisitahin si Mang Uro at si Tatay Elmo. Ang munting garahe na dati maliit na tahanan ay nagiging mas masikip sa bawat dalaw. Ngunit sa halip na magreklamo, si Mang Uro'y tila masaya pa ring makita ang anak na patuloy na nagtatagumpay. Sa kanyang mata, ang bawat pagbabalik ni Aaron ay isang patunay na sulit lahat ng sakripisyo niya. Isang araw, habang nasa Maynila, tinanong si Aaron ng isang propesor, Aaron, bakit mapursigido kang maging arkitekto? Ang dami mong ginagawa, hindi ka ba napapagod? Sir, sagot ni Aaron, ang tatay ko po walang ibang alam kundi magtinda ng fishball. Pero dahil sa kanya, natutunan kong hindi ang hirap ng trabaho ang mahalaga, kundi ang layunin kung bakit mo ito ginagawa. Gusto ko pong maging arkitekto, hindi para yumaman, kundi para may ipakita akong dahilan kung bakit hindi siya sumuko sa akin. Sa gitna ng masikip na lungsod, habang patuloy ang pagsusumikap ni Aaron, hindi niya nalilimutan ang bawat pisong kinita ng kanyang ama para sa kanyang edukasyon. Ang bawat disenyong kanyang ginagawa, bawat blueprint na sinusubukan niyang tapusin, ay para sa layuning maitaguhod ang taong nagsakripisyo ng lahat upang siya'y makarating sa kung nasaan siya ngayon. Ipinangako niya na sa oras na makuha niya ang titulo, ang unang proyekto niyang itatayo ay isang bahay para sa kanyang ama. Isang lugar kung saan sila ay maharing magsama muli, malayo sa init ng kalsada at pagod ng araw-araw na pagtitinda. Si Miss Selena Villarte ay isang babaeng halos perpekto ang postura at kilos. Parang nililok mula sa mga inaasahang huwaran ng isang mayamang pamilya. Ang kanyang pagtindig mula sa matataas na takom ng designer heels hanggang sa maingat niyang pagkakabunot ng kanyang buhok sa isang eleganteng bun ay sumisigaw ng kontrolado at disiplinadong personalidad. Sa edad na 32, nagawa niyang maging branch manager ng Prime Summit Bank, isa sa mga pangunahing sangay sa sentro ng lungsod ng Sta Elvira. Mulat sa pool, namulat si Selena sa buhay ng kasaganaan. Lumaki siya sa isang malaking bahay na may 4 na sasakyan sa garahe, mga yaya na laging nakasunod sa kanya, at isang hardin na may mga imported na halaman.
Ipinagmamalaki ng pamilya Villarte na sila'y kabilang sa iilang may-ari ng ilang properties sa lungsod. Kabilang na ang lupa kung saan nakatayo ngayon ang sangay ng Prime Summit. Villarte Square ang tawag dito bago ito naging commercial district. At bagamat ipinangalan na ang lugar sa isa pang korporasyon, para kay Selena, iyon ay isang paalala na ang pamilyang Villarte ang tunay na may kapangyarihan dito. Naging natural na sa kanya ang magdisiplina ng mga empleyado at magtakda ng mataas na pamantayan. Ngunit may kakaibang galit ang namumuo sa kanya tuwing makikita niya ang mga vendor na nagtitinda sa labas ng bangko, lalo na si Mang Uro. Para kay Selena, ang matanda, na tila simbolo ng isang lumang panahon, ay hindi bagay sa bago at moderno niyang mundo. Pinakamalala sa lahat, naririnig niyang tinuturing si Mang Uro na paboritong bilhan ng fishball ng mga estudyante at trabahador sa lugar. Bagay na sa tingin niya nakakabawa sa dignidad ng kanilang bangko. Isang umagang puno ng ingay sa bangketa. Karaniwang araw iyon para kay Mang Uro, abala sa pag-aayos ng kanyang kariton at pagtitimpla ng bagong batch ng sarsa. Sa loob ng bangko, tahimik namang umiinom ng imported na kape si Selena habang binabasa ang mga dokumento ng monthly financial review. Tila hindi niya maalis ang tingin sa bintana kung saan tanaw ang maliit na kariton ni Mang Uro. Francis, tawag ni Selena sa assistant manager na bilang nagulat sa tono ng kanyang boses. Ma'am? Mabilis na sagot ni Francis habang maingat na inilalapag ang folder sa lamesa ni Selena. Bakit hindi pa rin natatanggal ang vendor na yan sa harap ng bangko? Tanong ni Selena. Mariin ang kanyang mga salita. Ma'am, kasi po may mga barangay tanod na nagsasabi na wala naman daw ginagawang masama ang vendor. Hindi daw nila mahanapan ng violation. Paliwanag ni Francis habang pilit na iniiwasan ang tipid ni Selena. Violation? Ulit ni Selena na halatang naiinis. Ano bang klase ng sagot yan? Baka naman gusto nilang magdala ako ng abogado dito para lang mapaalis ang matandang yan. Do something, Francis. Hindi bagay sa image natin ang may ganyang eksena sa labas. Ilang beses nang pinalapit ni Selena ang mga tanod upang makipag-usap sa mga vendor. Madalas ay napapakipisapan niya ang mga ito na palayasin ang ilan. Ngunit si Mang Uroy tila may karismang hindi nila maalis-alis. Ang mga tao kasi sa paligid ay kilala ang matanda at hindi sila bastang nagpapasakop sa mga utos na tila walang malinaw na batayan. Ngunit si Selena na hindi sanay sa pagtanggi ay mas lalong naiinis sa sitwasyong ito. Magtitinda ka na lang ba diyan habang buhay? Hindi ba naiisip ng mga yan na nakakahiya sa mga kliyente natin? Minsan naibulalas ni Selena habang kausap ang kanyang kaibigan sa telepono. It's such an eyesore. Nakakababa ng kalidad ng bangko. Baka kung sino pa ang pumunta dito at maisip na hindi exclusive ang klientel natin. Sa bawat linggong dumaraan, lalong nagiging desperado si Selena sa pagtanggal sa mga nagtitinda sa paligid. Isa sa kanyang pinakapaboritong taktika ay ang profile check. Magpapadala siya ng tao upang usisain ang mga vendor, alamin kung sino sila, saan sila nanggaling, at kung mayroon bang kahit maliit na butas upang makitang may nilalabag sila. Kung may makikita siyang kahit maliit na violation, sapat na iyon upang tawagin ang mga opisyal at patalsikin sila. At kapag hindi iyon umubra, direkta niyang kinakausap ang mga tanod na maglagay ng bagong regulation sa paligid. Isang regulation na tila perpektong akma lamang para sa layunin niyang alisin ang presensya ng mga vendor. Mayor's order daw, bulong ng isang vendor kay Mang Uro isang hapon. Mayor? Tanong ni Mang Uro habang nilalagyan ng sarsa ang plato ng fishball ng isang suki. Yun daw sabi ng mga tanod. Bawal na raw magtinda dito kasi daw aesthetic ng lugar. Ano ba naman yung aesthetic na yan? Sagot ng vendor, halatang naiirita. Nakangiti lang si Mang Uro sa narinig. Hindi niya alam na si Selena mismo ang nasa likod ng pinalabas na order.
Para sa kanya, simpleng hanap buhay lang ang pagtitinda niya at wala siyang intensyon na makasagabal sa kahit sino. Ngunit para kay Selena, ang pagiging mabait at masayahin ni Mang Uro ay hindi sapat para maitulak ang progreso ng lugar na kanyang pinapangarap. Habang nagmamasid si Selena mula sa loob ng bangko, naririnig niya ang pagtawa ng ilang empleyado na bumibili ng fishball. May ilan pang kliyenteng lumalabas mula sa bangko na minsang tumitigil upang bumili rin. Para kay Selena, nakakaririndi ang eksenang iyon. Sa isip niya, ang mga taong bumibili ng fishball ay tila nagdadala ng mas murang imahe sa bangko kahit na ito'y simpleng negosyo lamang ni Mang Uro. At ang desisyon ni Selena para sa kanya ay para sa kabutihan ng lahat. Ngunit ang tunay na tanong, kaninong kabutihan ang sinasabi niya? Sa progresibong imahe ng bangko o sa pansarili niyang pananaw sa kung ano ang nararapat sa kanyang pamumuno? Sa likod ng malamig na salamin ng bangko, tila isang ganap na kontrabida si Selena sa buhay ni Mang Uro. Ngunit sa kanyang mata, siya'y isang tagapagligtas ng imahe ng lugar, isang lider na handang gumawa ng kahit ano para maabot ang inaasam niyang kaayusan at prestihiyo. Sabado ng umaga, tahimik na nagsimula ang araw para kay Mang Uro. Kagaya ng nakasanayan, bago pa sumikat ang araw, handa na ang kanyang kariton at sinimulan na niya ang paglalakad mula sa garahe ni Tatay Elmo patungo sa paborito niyang pwesto malapit sa bangko. Sa buong linggo ng pagtitinda, ang Sabado ang pinaka-inaabangan ng marami niyang suki. Karaniwan kasing mas maluwag ang oras ng mga tao, mas maraming bumibili. Ngunit sa araw na iyon, may paparating na bagyo, hindi ng ulan, kundi ng sabutan. Dumagsana ang mga tao sa bangketa pagkalipas ng 9:00. Dumadaan ang mga estudyanteng namamasyal, ang pangamanggagawang nagsi-grocery at ang ilang pamilya na nagtutungo sa mall na nasa likod ng bangko. Habang abala si Mang Uro sa pagprito ng fishball, napansin niyang may pamilyar na sasakyan ang pumarada sa harapan ng bangko. Bumaba mula rito si Miss Selena Villarte. Bihis na bihis sa kanyang itim na corporate dress at may suot na matataas na takong na tila bumibiyak sa semento. Nakaakyat na sa bangko si Selena, ngunit makalipas ang ilang sandali, lumabas siyang muli. Sa halip na bumalik sa kotse, dumiretso siya sa bangketa, eksakto sa tapat ni Mang Uro. Ang mga tao'y napalingon sa kanya, malamang dahil bihira nilang makitang bumababa mula sa mararangyang opisina ang isang kagalang-galang na branch manager. Ngunit sa ekspresyon ng kanyang mukha, tila may nagnangalit sa kanyang loob. "Hoy Manong!" sigaw ni Selena, na agad nagpukaw ng atensyon ng mga taong malapit. Nagulat si Mang Uro. Iniangat ang tingin mula sa kanyang kariton. Nakita niya si Selena na nakatayo doon. Ang kilay ay halos magdikit at ang kamay ay naka-cross sa dibdib. "Ano po iyon, ma'am?" Mahinahong sagot ni Mang Uro, bagamat halata sa kanyang boses ang kaunting kaba. "Ilang beses na kitang pinagsasabihan, hindi ba, ani Selena? Hindi ka ba marunong umintindi? Paulit-ulit kang nakikita rito sa harap ng bangko namin." Ang boses niya'y parang lumalabas mula sa megaphone, sapat upang marinig ng mga bata at magulang na nakatayo sa malapit. "Pasensya na po," sabi ni Mang Uro. Tila nawawala sa sarili kung ano ang dapat isagot. "Dito po kasi ako may mga suki." "Suki?" Putol ni Selena sa kanya. "Dito ba sa kanal galing ang mantika mo? Sigurado ka bang malinis yan?" Idinura niya ang isang malutong na laway sa tabi ng kariton, na tila mas gustong ipahiwatig ang kanyang galit kaysa sa talagang magtanong. Napatingin ang ilang bata na dati masayang nagtuturo kung ilan pang fishball ang nais nilang bilhin. Ang ibang magulang naman, hinila na ang mga anak palayo, tila ba nahiya sa eksenang kanilang nasasaksihan. Si Mang Uro, na karaniwang nakikita nilang nakangiti at nagpapatawa, na yun ay tahimik lamang. Ang kanyang tingin ay hindi makapirmi. "Ma'am," naglalakas loob na magsalita si Luis Rementina, isang mababang empleyado ng bangko na kanina pa nanonood sa gilid. Si Luis ay kilalang tahimik at masipag, ngunit halata ang kanyang pag-aalangan sa tuwing kaharap si Selena.
Baka naman pong pwedeng pag-usapan. Luis, binalingan siya ni Selena na parang kidlat. Kung hindi mo kayang disiplinahin ang mga vendor sa paligid, ako na ang gagawa ng paraan. At ikaw, Mang Uro, kung babalik ka pa dito, maniwala ka sa akin, ipapakulong kita. Tumahimik ang lahat. Ang mga naririnig na lamang ay ang mahinang tunog ng mantikang nyuling kumukulo sa kawali ni Mang Uro at ang kaunting agos ng tubig kanal malapit sa gilid ng bangketa. Si Selina'y tumalikod at walang pakundangang bumalik sa bangko. Iniwan si Mang Uro na parang sinampal ng salita sa harap ng kanyang mga suki at kapwa tindero. Manong Uro, ano daw yun? Bakit ganun na lang si Ma'am? Tanong ng isang batang kalye, si Jonah, na dati laging binibigyan ni Mang Uro ng dagdag na fishball tuwing wala itong pambili. Ngunit hindi sumagot si Mang Uro. Tahimik lamang siyang nakatingin sa kanyang kariton na parang nawalan ng saysay ang lahat ng taon ng kanyang pagsusumikap. Napalunok si Luis. Hindi niya alam kung paano siya putugon sa inasal ng kanyang boss. Naiintindihan niya ang kagustuhan ni Selena na gawing moderno at maayos ang paligid ng bangko. Pero para sa kanya, hindi kailanman katanggap-tanggap ang pagbastos sa isang taong naghahanap buhay ng marangal. Kaya lang, wala siyang lakas ng loob na magsalita pa, lalo na't alam niyang kaya siyang tanggalin ni Selena sa trabaho anumang oras. Habang nauupos ang araw at unti-unting nagkakahiwalay ang mga tao, nanatili si Mang Uro sa kanyang pwesto. Nang siya'y mag-empake na, mas mabagal ang kilos niya kaysa dati. Ang kanyang mga kamay na dati sanay na sanay sa pag-aayos ng kariton ay tila nanginginig. Hindi dahil sa pagod, kundi sa sakit ng damdamin. Naramdaman niyang parang lahat ng kanyang hirap ay nabaliwala sa iilang salita ng isang taong hindi man lang niya kilala ng lubusan. Panginoon, bulong ni Mang Uro habang tinutulak ang kariton pabalik sa garahe ni Tatay Elmo. Kung ito po ang kapalit ng lahat ng sakripisyo ko, tulungan niyo po ako. Hindi ko po alam kung saan pa ako pupunta. Madilim na ang kalangitan nang makabalik si Mang Uro sa garahe ni Tatay Elmo. Tahimik niyang tinutulak ang kanyang kariton, mabagal ang bawat hakbang. Ang kaliwang gulong ng kariton ay bahagyang sumasayad. Hila nagpaparamdam na hindi na nito kaya ang bigat ng paninda na halos hindi nabawasan maghapon. Nakaangat lang ng kaunti ang ulo ni Mang Uro, sapat na upang hindi mabangga ang dinaraanan. Ngunit hindi niya maialis ang luha sa kanyang mga mata. Para siyang binigti ng tahihiyang sinapit sa harap ng mga suking dati tila kapamilya na. Pagdating sa garahe, inabutan niya si Tatay Elmo na nagkukumpuni ng lumang kahon. Kaunti lang ang ilaw sa loob. Tanging lampara na maumahinang ilaw ang nagbibigay liwanag sa maliit nilang espasyo. Tahimik na ibinaba ni Mang Uro ang kariton sa isang sulok at umupo sa bangkito. Napansin ni Tatay Elmo ang tila malalim na buntong hininga ng kaibigan. Uro, anong nangyari? Bakit parang ang bigat ng dibdib mo? Tanong ni Elmo habang iniangat ang kanyang salamin upang mas malinaw na makita ang kaibigan. Wala na Elmo, sagot ni Mang Uro. Halatang pigil ang iyak. Hindi ko na yata kayang bumalik sa pwesto ko. Kahit sa palengke, baka wala na akong mukhang maiharap. Bakit naman? May nangyari ba? Tanong muli ni Elmo na yon ay iniwan na ang ginagawa upang umupuring sa tabi ng matanda. Doon sa bangko, yung manager nila, sinigawan ako Elmo. Pinahiya ako sa harap ng mga bata, ng mga suki ko. Mahina ngunit garalgal na tinig ni Mang Uro. Tinawag akong madumi. Sinabi niya na galing daw sa kanal ang mantika ko. Tapos dumura pa malapit sa kariton ko. Parang wala akong karapatang magtinda roon. Grabe naman yon, Uro, sagot ni Elmo, na ngayoy bakas ang galit sa mukha. Walang dahilan para bastusin ka ng ganon. Naghahanap buhay ka lang naman, hindi ka namang nang aabala. Hindi ko alam, Elmo, para bang lahat ng hirap ko, wala palang kwenta sa kanila. Para sa kanila, isa lang akong sagabal, sabi ni Mang Uro. Pilit pinupunasan ng mga mata, gamit ang gilid ng kanyang lumang kamiseta. Tahimik na nakikinig si Tatay Elmo. Hindi sigurado kung paano papakalmahin ang kaibigan. Matagal na niyang kilala si Mang Uro. Hindi ito basta-basta nawawala ng pag-asa.
Ngunit ngayon, kitang-kita niya ang lubos na pagkabigo ng matanda. Sa ilalim ng ilaw ng lumang lampara, tila nagiging mas halata ang mga guhit ng edad sa mukha ni Mang Uro. Parang pati ang kaluluwa niya ay napagod. Uro, simula ni Elmo matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Baka naman panahon na para magpahinga ka na. Iba na ang kalakaran sa bangketa ngayon. Baka mas mabuti pang maghanap na lang tayo ng ibang mapagkakakitaan. Siguro meron pang ibang paraan. Hindi na, Elmo. Putol ni Mang Uro habang umiling. Hindi ko na kaya pang magsimula ulit. Sanay na ako rito. Pero, hindi na niya natapos ang sinasabi. Bigla siyang napaupo ng diretsyo at sumamog ang malakas na ubo. Napaniwi siya, halatang nahihirapan sa bawat paghina. Uro, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Elmo. Mabilis na tumayo mula sa bangkito. Pasensya ka na, Elmo. Parang hindi na ako makahinga, sabi ni Mang Uro habang hawak ang kanyang dibdib. Ang kanyang uboy hindi na mapigilan at unti-unting namumula ang kanyang mukha. Sandali lang, tatawagin ko si Aling Mercy. Sigaw ni Elmo, dali-daling tumakbo palabas ng garahe. Sa bilis ng pangyayari, hindi na napansin ni Mang Uro kung gaano tatagal si Elmo nawala. Sumandal siya sa pader, pilit pinapakalma ang sarili, ngunit ramdam niya ang sakit sa dibdib na hindi na nawawala. Tumutulo ang pawis niya kahit hindi naman painit sa loob ng garahe. Uro, ito na si Aling Mercy, sigaw ni Elmo pagbalik. Kasunod niya'y ang isang babaeng nasa edad 50, may daladalang maliit na bag ng medisina. Mano Uro, patingin nga muna, sabi ni Aling Mercy habang maingat na iniabot ang kamay ng matanda upang maramdaman ang pulso nito. Hindi ko po alam, Manang, basta lang sumikip bigla, sagot ni Mang Uro habang hinahanap ang hangin na tila nawawala sa kanyang baga. May hika ka ba dati o kaya'y inatake ka na ba ng ganito noon? Tanong ni Aling Mercy, sinusubukang malaman kung ano ang nangyayari. Wala po, ngayon lang, sambit ni Mang Uro. Pilit hinahabol ang hininga. Okay, iupo muna natin siya ng maayos. Uro, subukan mong huminga ng dahan-dahan. Elmo, meron ba kayong kahit anong pampaluwag ng dibdib? Pwede ring malamig na tubig? Sandali, Mercy, maghahanap ako, sagot ni Elmo habang nagmamadaling bumalik sa kanilang maliit na kusina. Habang inaayos ni Aling Mercy ang pagupo ni Mang Uro, tahimik siyang nagdarasal sa sarili. Panginoon, bigyan niyo po siya ng lakas. Pabulong niyang wika. Halatang hindi lang siya bilang komadrona ang gumagalaw, kundi bilang kapwa-tao na nais tulungan ang isang kapitbahay na nagdaraho. Sa bawat minuto na lumilipas, tila nagiging mas kalmado si Mang Uro, bagamat ang kanyang paghinga ay mabagal at mabigat pa rin. Pagbalik ni Elmo, may dalang basong tubig na may yelo at sinubukang iabot kay Mang Uro. Uro, subukan mong uminom nito, sabi niya, umaasang kahit paano makabawas ito sa paninikit man dibdib ng kaibigan. Sa bawat minuto na lumilipas, tila nagiging mas kalmado si Mang Uro, bagamat ang kanyang paghinga ay mabagal at mabigat pa rin. Pagbalik ni Elmo, may dalang basong tubig na may yelo at sinubukang iabot kay Mang Uro. Ang pabang mapapasong isa. May yelo pa rin po si umaasang. Kahit paano imumuni mong magiging pasalamat ng kaibigan. Bali nating siyang malafan niya, ang pag-aaral lang do sa bahay. Ang don ang ginagawa, pangumuhang pakukumahin, ang panguno mong kadi, at ang panguno mong bawat tao panininib at sumunog sa kanyang paghinga. Kaibigan si isang pangunot, sumubukang mahaupo, magsalamat kang langan. Ang maitalo ka gumigit sa anya. Habang dumadaan ang oras, unti-unting bumabalik ang normal na paghinga ni Mang Uro. Napapikit siya, marahil dulot na rin ng matinding pagod. Si Aling Mercy naman ay nanatiling nakabantay, pinapakinggan ang bawat paghinga ng matanda. Si Elmo na kanina'y nagmamadali, ngayoy nakaupo na muli, taimtim na nananalangin. Tuloy mo lang ang dasal mo, Elmo. Mahinang sabi ni Aling Mercy, mukhang may himala pang kailangan dito.
sa kabila ng kawalan ng pera para sa formal na gamutan. Ang gabing iyon ay naging patunay na may mga taong nagmamalasakit sa simpleng garahe, sa liwanag ng isang lampara. Naging mas mahalaga ang pakikiisa ng komunidad ay sa anumang kayamanan. Si Mang Uro, bagamat mahina at pagod, ay hindi nag-iisa. Ang kanyang kwento ay hindi patapos. Isa itong paalala na ang dasal at malasakit ay maaaring maging pinakamalakas na gamot sa oras ng pangangailangan. Pagkatapos ng 3 taon, malaki na ang nabago sa buhay ni Aaron. Simula nang matapos ang kolehiyo at maipasa ang board exam ng architecture bilang isa sa mga top-notcher, tila unti-unting umaangat ang kanyang karera. Sa Maynila, naging kilala siya bilang isang promising architect na may kakaibang talento sa modernong disenyo. Isang multinational firm ang nag-alok sa kanya ng posisyon bilang lead designer, isang oportunidad na mahirap tanggihan. Hindi nagtagal, inilagay siya sa isa sa mga pinakaprestihiyosong proyekto ng kumpanya, dahilan upang ipadala siya sa Singapore. Doon nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Ang mabilis na takbo ng oras, ang mahigpit na deadlines, at ang confidential na likas ng kanyang trabaho ay naging malaking hamon. Subalit dala ang kanyang determinasyon, napasok ni Aaron ang mga matataas na lupon ng industriya. Buwan-buwan ay may mga bagong proyekto, mga luxury hotel, high-end shopping malls at corporate offices na dinarayo ng mga prominenteng kliyente. Ang kanyang mga disenyo ay madalas binibigyang parangal at sa kabila ng pagiging bago sa industriya, si Aaron ay naging isa sa pinakabatang senior designer sa kanilang firm. Ngunit sa kabila ng tagumpay, alam ni Aaron na may kulang. Bawat araw na lumilipas, palaging nasa likod ng isip niya si Mang Uro. Hindi siya nakakapagpadala ng pera tulad ng dati. Madalang na rin siyang makatawag. Ang mga alaalang iniwan niya sa Sta Elvira ay parang hinog na bunga na hindi niya makapa. Hindi dahil sa kinalimutan niya ang ama, kundi dahil sa panahong kinakain ng kanyang bagong mundo. Ang bawat oras na ginugugol niya sa opisina ay isang oras na hindi niya magamit upang kumustahin ang kalagayan ni Mang Uro. Kaya't palaging may bigat sa kanyang dibdib sa tuwing makatatanggap siya ng maikling balita mula kay Tatay Elmo o sa isa sa mga kaibigan nilang vendor. Isang araw, habang pinaplansa niya ang isang presentasyon para sa isang high-profile client, bigla siyang napatigil. Hindi niya maintindihan, pero tila may kung anong hindi siya mapakali. "Sir Aaron, may kailangan po ba kayo?" Tanong ng kanyang assistant na nagulat nang makita siya tila tulala. "Ha? Wala. Salamat." Sagot niya. Pilit na binabalik ang sarili sa realidad. Ngunit sa loob-loob niya, may isang malinaw na bagay na pilit lumilitaw. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang makita si Mang Uro. Hindi na siya nagdalawang isip. Nang matapos ang proyekto sa Singapore, agad siyang nag-book ng flight pabalik ng Pilipinas. 1 linggo lang ang ibinigay niya sa sarili. 1 linggo para bisitahin si Mang Uro at maibalik ang koneksyon nilang mag-ama. Wala siyang ipinaalam. Gusto niyang sorpresahin ng ama. Sa isip ni Aaron, marahil ay magugulat ito kapag makita siyang biglang bumalik. Dala-dala ang plano niyang gawing maginhawa ang buhay ng kanyang tatay. Matagal na niyang iniisip yon. Ang bumuo ng maliit na bahay para kay Mang Uro, isang tahimik na lugar kung saan maaaring magpahina ang ama at muling maramdaman ang dignidad sa kabila ng lahat ng hirap. Pagdating niya sa Sta Elvira, hindi kaagad siya nagtungo sa garahe. Sa halip, dumaan muna siya sa bangketa kung saan dati niyang laging nakikita ang kariton ng fishball. Subalit, hindi niya nakita ang kariton, ni ang pamilyar na anyo ng kanyang ama. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa makarating sa palengke. Pero wala rin. Sa kabila ng excitement niyang makita si Mang Uro, tila may kaunting takot na unti-unting gumagapang sa kanya. Bakit wala si Mang Uro rito? Bakit parang nawala ang kanyang presensya? Sa huli, nagdesisyon siyang magtungo sa garahe.
Pagdating niya roon, nakita niyang nakaupo si Tatay Elmo sa kanyang bangkito. Hawak ang isang lumang martilyo at tila wala sa sarili. "Tay Elmo," tawag ni Iron. "Iron?" gulat na sagot ni Elmo. "Ikaw ba yan? Bakit hindi mo sinabi na uuwi ka?" "Sorpresa sana," ani Iron. Pero ang ngiti niya ay napalitan ng alalahanin. "Nasaan si Tatay? Bakit wala siya sa bangketa?" Tumahimik si Elmo sandali at ibinaba ang hawak niyang martilyo. "Anak, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Pero si Mang Uro, nasa mahirap na kalagayan." Dito nalaman ni Iron ang matagal nang binabalita kay Elmo. Matagal na palang hindi makabalik sa regular na pagtitinda si Mang Uro dahil sa kanyang kalusugan. May mga araw na halos hindi na ito makakain ng maayos dahil sa kahihiyan sa bangko at sa iba pang vendor. Nawalan na ito ng lakas ng loob na bumalik sa dati niyang pwesto. Sa halip, ginugol niya ang karamihan ng oras sa loob ng garahe, tahimik, at halos hindi na nakikipag-usap. Ang pinakamasakit, nalaman ni Aaron na pinahiya pa pala siya sa kalye bago tuluyang napilitan si Mang Uro na umalis sa kanyang pwesto. Ang mga silitang binitiwan kay Mang Uro ay parang nag-iwan ng permanenteng sugat, hindi lang sa kanyang puso, kundi pati na rin sa kanyang dangal. "Anak, halos hindi na rin naming magamot si Mang Uro. Ang lahat ng pera niya noon ay naubos na sa pag-aaral mo. Wala na siyang natira para sa sarili niya," dagdag ni Elmo, na ngayon ay halatang hirap na ring pigilan ang kanyang damdamin. Pinilit niyang magtinda kahit mahina na siya, pero hindi na talaga niya kinaya. Napatigil si Aaron. Para bang lahat ng ingay ng mundo ay tumahimik at tanging tibok ng kanyang puso ang naririnig niya. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan, hindi lang para sa ama niyang nangangailangan ng tulong, kundi para rin sa sarili niyang konsensya. "Pay Elmo," mahinang sabi niya, "dalhin niyo ako sa kanya." Ngayon na, isang malamig na umagang Lunes, huminto ang isang iting na SUV sa gilid ng Prime Summit Bank. Bagamat simple ang disenyo nito, may kakaibang aura ang sasakyan. Nagsasabing may tao sa loob na mahalaga. Ang pinto ng passenger side ay bumukas at mula rito'y bumaba si Aaron Urodel. Naka-black suit siya na may kasamang dark blue tie at sa kanyang kanang kamay ay may dalang makapal na portfolio. Sa unang tingin pa lang, litaw na litaw ang kanyang tindig, matikas, elegante at halatang sanay sa corporate setting. Sa ilalim ng umagang sikat ng araw, tila isa siyang figura na hindi maaaring paliwalain ng sinuman sa paligid. Pagkababa niya, ilang pedestrian ang napalingon. Hindi dahil kilala siya, kundi dahil may kakaiba sa kanyang presensya. Iba ang kilos ni Aaron, malumanay ngunit may kumpiyansa. Diretso siyang tumawid sa bangketa at pumasok sa bangko, sa harap. "Guard, good morning sir. Ano pong maitutulong namin?" "Good morning din. Nandyan ba si Miss Selena Villarte?" tanong ni Aaron, malumanay ngunit direkta. "Nasa taas po siya sir," sagot ng guard, na halatang medyo nataranta sa bigat ng presensyang iyon. "Pwede po bang sabihin sa kanya na may naghahanap sa kanya? Engineer Aaron Urodel ang pangalan ko," ani Aaron. Bahagyang napakunot noo ang guard, ngunit tumango at tumawag sa telepono upang ipaalam ang pagdating ng bisita. Sa loob ng opisina sa second floor, abala si Selena sa pag-review ng monthly financial reports. Nang sabihan siya ng receptionist na may naghahanap sa kanya, sandali siyang tumigil at nag-isip. "Sino raw?" tanong niya, habang ang mga daliri patuloy na pumipitik sa calculator. "Engineer Aaron Urodel, ma'am," sagot ng receptionist. "Engineer? Sinong engineer ito?" Bahagyang nag-angat ng kilay si Selena. Hindi karaniwan na may arkitektong bumibisita sa kanyang opisina nang walang anunsyo. "Sige, papasukin mo." Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Aaron. Agad napansin ni Selena ang kanyang presensya, ang formal na anyo, ang malinis na pagsusuot ng suit, at ang dalang portfolio na tila puno ng mahahalagang dokumento. Tila hindi siya maalis ng tingin sa panauhin. Hindi dahil pamilyar siya dito, kundi dahil kakaima ang dating nito. "Good morning, Miss Villarte," bungad ni Aaron, malumanay ngunit diretsyo. Iniabot niya ang isang business card.
na agad namang kinuha ni Selena. Binasa niya ito at doon niya nakita ang pangalan at posisyon. Engineer Aaron Urudel, Senior Partner, A&A Global Designs. Good morning din, sagot ni Selena, bagamat bakas sa kanyang mukha ang pagtataka. Ano ang maitutulong namin sa iyo, Engineer? Actually, simula ni Aaron habang inaayos ang portfolio sa harap niya. Narito ako para ipaalam sa inyo ang isang mahalagang desisyon. Ang Prime Summit Bank ay na-shortlist para sa isang national renovation project na pinamumunuan ng A&A Global Designs. Dapat sanay kayo ang isa sa aming major projects, ngunit may nangyaring insidente na nagkuudyok sa aming magdesisyon na mag-withdraw. Napakurat si Selena. Shortlisted? National Renovation Project? Tanong niya. Halatang naguguluhan. Oo, tama po. Isa sana kayo sa mga iilan sangay na makikinabang sa project na ito. Ngunit sa kasamaang palad, natuklasan naming may naging insidente sa harap ng bangko. Isang vendor na itinaboy, sinabihan ng masakit na salita at pinahiya sa publiko. Ang vendor na iyon, Miss Villarte, ay ang aking ama. Para bang tumigil ang oras, napalunok si Selena at biglang nawala ang kanyang kumpiyansa. Ano? Tanong niya, bahagyang tumaas ang boses. Siya po ang itinaboy ninyo. Ang tinaboy ninyo ng pasasakit na salita. Ang sinabihan ninyo na parang wala siyang halaga. At ang taong yon, Miss Villarte, ay ang ama ko, si Mang Uro. Parang sumabog ang mga salita sa isip ni Selena. Hindi siya makapagsalita agad. Sa loob-loob niya, pinipilit niyang alalahanin ang matandang vendor na minsang nakatayo sa harap ng bangko. Tumambad sa kanyang gunita ang eksenang iyon, ang isang matandang tahimik na nagtitinda ng fishball, ang pagtaboy niya rito sa harap ng mga tao, at ang pagdurapan niya sa kalye. Isang eksena na, noong panahong iyon, ay inakala niyang walang epekto sa kanyang buhay. Pero, bakit hindi ninyo sinabi noon? Paanong? Nagsimulang magdahilan si Selena. Ngunit pinutol siya ni Aaron. Hindi ko kailangang sabihin noon dahil hindi ko rin alam. Pero ngayong alam ko na, hindi ako pwedeng magbulag-bulagan. Hindi ko pwedeng ipagsawalang bahala ang ginawa niyo sa tatay ko, ani Aaron. At para sa kaalaman ninyo, nalaman ko rin na pinahiya niyo siya sa harap ng kanyang mga suki. Alam niyo ba kung gaano niya inaalagaan ang dignidad niya? Alam niyo ba kung gaano niya pinaghirapan ang bawat piraso ng fishball para lang maitaguyod ang edukasyon ko? At kayo, Miss Villarte, kinuha niyo iyon sa kanya. Kinuha niyo ang kanyang dangal sa isang iglap. Nanlumo si Selena. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Aaron. Ang kumpiyansa at kaastigan na dati taglay niya ay parang nawala na. Hindi ko alam, mahina niyang nasambit. Alam ko, kaya nga ako narito para ipaalam sa inyo kung anong mawawala. Ang national project na ito, na sana'y malaking tulong sa inyong bangko, ay mawawala dahil sa ginawa ninyong pagtrato sa kanya, ani Aaron. Tumayo siya, maingat na kinuha ang kanyang portfolio at tumingin ng diretsyo kay Selena. At ito ang huling pagkakataon na magpapakita ko rito. Good day, Miss Villarte. Pagkatapos niyang sabihing iyon, dahan-dahan niyang nilisan ang opisina. Naiwan si Selena sa kanyang upuan, tahimik at tila hindi pa rin makapaniwala sa mga narinig. Ang mga dokumento sa kanyang lamesa na dating nagbibigay sa kanya ng kontrol at kapangyarihan, ngayon ay parang wala ng saysay. Ang eksena ng kanyang ginawa sa vendor ay hindi na niya maialis sa isipan. Tumagos ang bawat salita ni Aaron at sa kauna-unahang pagkakataon. Naramdaman ni Selena ang bigat ng kanyang mga aksyon. Pagkatapos ng pag-uusap kay Selena, bumalik si Aaron sa kanyang hotel na tahimik ngunit puno ng emosyon. Gusto niyang magpahinga, ngunit sa kanyang isipan, umaandar pa rin ang pangyayari sa bangko. Alam niyang hindi iyon sapat. Hindi pa rin sapat ang ginawa niya upang makamtan ang hustisya para sa kanyang ama. Kaya't nagpasya siya na oras na upang ikuwento ang buong katotohanan. Hindi lang sa mga opisyal ng bangko, kundi sa buong bansa. Kinagabihan,
Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulan ang isang mahabang post sa social media. Detalyado niyang isinalaysay ang mga pangyayari. Kung paanong itinaboy si Mang Uro sa harap ng bangko, kung paano siyang tinawag na madumi, at kung paano niyang nalaman na si Selena mismo ang nasa likod ng lahat. Kalakip ng kanyang kwento ang isang litrato ng kanyang ama noong araw na iyon. Kitang-kita ang lungkot at kahihiyan sa mukha ni Mang Uro habang tinutulak ang kanyang lumang kariton papalayo. Nilagyan niya ng hashtag ang kanyang post, #AmaNangBayan, isang pamagat na naglalayong ipakita na ang kanyang ama, tulad ng maraming ibang maralita, ay simbolo ng sipag at dignidad ng mga karaniwang tao. Hindi ko inaasahan na magiging viral ang post, ani Ayeron, kinabukasan. Ang gusto ko lang naman, marinig ng mga tao ang kwento ng tatay ko. Ngunit mabilis na kumalat ang kwento sa social media. Sa loob lamang ng isang araw, umabot na sa libu-libong shares ang post. Dumagsa ang mga komento mula sa iba't ibang parte ng bansa. May mga taong naalala ang kabaitan ni Mang Uro noong araw. Mga dating estudyante, vendors at maging mga delivery riders na minsan ang nakatikim ng libre niyang fishbowl. Ang kanilang mga kwento ay nagsanib upang palakasin ang kwento ni Aaron. Ang simpleng post na iyon ay naging trending topic sa bansa. Isang linggo ang lumipas at tinawagan si Aaron ng isang news network na gustong makapanayam siya. Ang programang ito ay kilala sa pagtampok ng mga inspirasyonal na kwento ng karaniwang tao. Aaron, gusto naming marinig ang kwento mo at ng iyong ama. Alam mo bang dati nagbebenta rin ng fishbowl si Mang Uro sa labas ng universidad kung saan kami nag-aaral noon? Sabi ng producer. Talaga? Tanong ni Aaron, bahagyang napangiti. Iyon na ang sabi ng mga tao sa comments. Hindi ko inasahan na ganito karaming tao ang tumulong kay tatay noon. Marami siyang natulungan, sagot ng producer. At ngayon, gusto naming marinig ang kwento mula sa iyo mismo. Pwede ka bang pumunta sa studio para sa isang live interview? Sa araw ng interview, ikinuwento ni Aaron ang lahat, mula sa mga sakripisyo ni Mang Uro hanggang sa masakit na insidenteng dinanas nito sa Mampo. Habang nagsasalita si Aaron, ipinakita sa screen ang ilang larawan ng masiglang Mang Uro noong mga unang taon nito bilang vendor. Kitang-kita sa mga mata ni Aaron ang pagmamataas at pagmamahal para sa kanyang ama. Sa kanyang pananalita, damang-dama ang puot laban sa hindi makatarungang pagtrato kay Mang Uro. Ngunit higit pa rito, ramdam din ang pag-asa na mabibigyang hustisya ang kanyang ama. Hindi nagtagal, naging pambansang usapin ang kwento ni Mang Uro. Ang hashtag na #AmaNangBayan ay umabot sa mga pangunahing news outlet at nagbigay daan upang mapansin ng mga human rights group ang nangyari. Naglabas sila ng pahayag, sinasabing ang ganitong uri ng diskriminasyon laban sa maliliit na negosyante ay hindi katanggap-tanggap. Nagdaos din ng maliliit na rally sa iba't ibang bahagi ng Sta Elvira, kung saan ang mga tao'y nagdala ng kariton ng fishbowl bilang simbolo ng pagkakaisa. Sa kabilang banda, ang Prime Summit Bank, na dati kilala bilang isang respetadong institusyon, ay nagsimulang mawalan ng kliyente. Ang kwento ni Mang Uro ay naghatid ng negatibong publicity sa bangko. Maraming matagal ng depositors ang nagdesisyong i-withdraw ang kanilang pera. At pati ang mga corporate clients na pinapangarap ni Selena ay nag-back out. Sa kanilang internal na pulong, sinabi ng management na kailangang magsagawa ng isang internal investigasyon upang alamin kung sino ang may responsibilidad sa insidente. Lahat ng mata ay napunta kay Selena. Miss Villarte, kailangan naming ipatawag ka sa headquarters, sabi ng isa sa mga regional directors. Ako? Pero tangka ni Selena. Ngunit agad siyang pinutol ng director. Ang sitwasyong ito ay umabot na sa napakalawak na saklaw. Ang reputasyon na buong bangko ang nakataya. Kailangan naming malaman ang buong katotohanan. Lumipas ang ilang linggo at habang patuloy ang internal investigasyon, naglabas si Selena ng public apology.
Sa harap ng kamera, nakita siyang umiiyak. Ang kanyang maayos na makeup ay tila hindi na naitama ang lungkot at kaba sa kanyang mukha. Humihingi po ako ng tawad sa aking naging kilos, sabi niya habang tumutulo ang luha. Hindi ko naisip ang epekto nito sa taong pinagbalingan ko ng aking galit. Patawarin ninyo ako, ngunit para sa publiko, huli na ang lahat. Ang damage ay nagawa na. Ang mga mata ng bayan ay nakapuon na sa kalagayan ni Mang Uro at sa kwento ng mga karaniwang Pilipino na patuloy na naghihirap sa ilalim ng mapanghusgang lipunan. Ang kwento ng isang fishball vendor ay hindi na lamang kwento ng isang tao. Ito'y kwento ng dignidad ng bawat Pilipinong naghahanap buhay ng marangal at patas. Matapos ang lahat ng nangyari, hindi sinayang ni Aaron ang oras. Alam niyang kailangan niyang kumilos para sa kapakanan ng kanyang ama. Hindi sapat ang humingi ng tawad ang bangko. Hindi sapat ang public apology ni Selena. Kailangan niyang siguraduhin na magiging maayos na ang buhay ni Mang Uro mula ngayon. Luis, tawag ni Aaron isang umaga habang nakaupo sila sa isang maliit na coffee shop malapit sa bangko. Nakilala niya si Luis bilang empleyado ng Prime Summit na tahimik na tumulong sa pagpapalabas ng mga katotohanan tungkol sa insidente. Alam kong mahirap ang desisyon mong lumantad, pero dahil sa'yo, nagkaroon ng katarungan ang tatay ko. At gusto kong pasalamatan ka sa paraang makakatulong din sa'yo. Hindi ko iyon ginawa para sa gantimpala, Engineer Aaron, sagot ni Luis, bagamat halata sa boses ang kaba. Alam ko, kaya nga nararapat na bigyan ka ng mas maayos na oportunidad. Gusto kitang kunin bilang operations manager ng bago naming proyekto, ani Aaron, habang iniabot ang ilang dokumento. Operations manager? Pero Engineer Aaron, wala pa akong ganong karanasan. Tangka ni Luis. Luis, ani Aaron, kaya kitang turuan. Alam kong masipag ka at alam kong may malasakit ka sa kapwa. Yon ang mahalaga. Magtiwala ka sa kakayahan mo, katulad ng pagtitiwala ko sa'yo. At ganoon na ang nangyari. Tinanggap ni Luis ang posisyon at hindi nagtagal, naging bahagi siya ng isang mas malaking proyekto na muling bumuhay hindi lang kay Mang Uro, kundi pati na rin sa mga vendor sa buong Sta Elvira. Pinagpatayo ni Aaron ng isang maliit, ngunit maayos na bahay si Mang Uro sa loob ng kanilang barangay. Ang bahay na ito ay may sariling kusina, isang mahaliwalas na sala, at isang maliit na hardin kung saan pwedeng magpahinga si Mang Uro at ang mga kapwa vendor niya tuwing hapon. Anak, ang ganda naman ng bahay na to, sabi ni Mang Uro habang tinitingnan ang maayos na pintura ng pader at ang mga bagong kasangkapan. Hindi niya mapigilang tumulo ang luha. Hindi ko inakalang makakaramdam pa ako ng ganitong kaginhawaan sa buhay. Para sa'yo to, Tay, sagot ni Aaron. Hindi lang para sa'yo, kundi para rin sa mga naging kaibigan mo sa bangketa. Lahat ng hirap mo hindi ko pwedeng kalimutan. Kasabay nito, nagtatag si Aaron ng isang social enterprise na pinangalanang Uro Street Kitchen. Ang maliit na kariton na dating daladala ni Mang Uro ay naging inspirasyon sa isang chain ng community food stalls na nagbibigay ng kabuhayan sa mga vendor sa paligid ng Sta Elvira. Ang bawat stall ay may sariling branding, maayos na uniform para sa mga nagtitinda, malinis na kitchen setup, at masarap na pagkain abot kaya pa rin ng lahat. Sa ganitong paraan, hindi lang natulungan ni Aaron ang mga vendor, nagkaroon din sila ng dignidad at mas maayos na kalagayan sa trabaho. Ang galing naman, Engineer Aaron, masiglang sabi ni Luis sa pagbubukas ng unang branch ng Uro Street Kitchen. Ngayon, hindi lang si Mang Uro ang may kariton. Lahat ng kapwa niya vendor nagkaroon na rin ng mas maayos na hanapbuhay. Dahil ito sa kanila, Luis, alam mo, hindi naman kailangan ng malalaking building o engranding proyekto para makapagbigay ng tunay na pagbabago. Minsan, simpleng fishbowl lang, pero may dignidad. At higit sa lahat,
pagmamahal. Sagot ni Aaron. Hindi nagtagal, naging usap-usapan ang proyekto. Maraming tao ang humanga kay Aaron, hindi lang dahil sa kanyang tagumpay sa larangan ng arkitektura, kundi lalo na dahil sa kanyang kababaang loob. Sa kabila ng lahat ng kanyang naabot, hindi niya nakalimutan kung sino siya, saan siya nanggaling, at sino ang nagtaguyan sa kanya noong mga panahong wala pa siyang sapat na lakas upang tumayo sa sariling paa. Engineer Aaron, paano mo nagawang lahat ito? Tanong ng isang mamamahayag sa isang event. Simple lang, sagot ni Aaron. Hindi ko iniisip kung gaano kalaki ang kikitain ko. Iniisip ko kung paano ko mabibigyan ng halaga ang bawat taong nagpapagod araw-araw gaya ng tatay ko. Kung natulungan ko siya, dapat matulungan ko rin ang iba. Dahil sa kanyang mga ginawa, mas lalo siyang minahal ng publiko. Ang mga kwento ng kanyang kabaitan at pagmamahal sa pamilya ay patuloy na ibinabahagi sa social media, sa mga pahayagan at maging sa telebisyon. Mula sa simpleng vendor sa bangketa hanggang sa isang inspirasyon ng bayan, si Mang Uro at ang kanyang anak na si Aaron ay naging simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. At sa bawat tagumpay na narating ni Aaron, lagi niyang sinisigurado na ang ama niyang nagpakahirap para sa kanya ang unang makikinabang at ang huling masisiyahan. Sa kabila ng public apology ni Selina Villarte, hindi nito napigilan ang pag-usbong ng mga bagong alegasyon laban sa kanya. Ang malawakang coverage ng social media at mainstream news ay nagdulot ng chain reaction. Lumantad ang mga dating empleyado at vendor na minsan na ring nagdusa sa ilalim ng kanyang pamamalakan. May mga dating tellers na nagreklamo ng verbal abuse. At may ilang vendors na noon pa man ay pinaalis o pinagbantaan na kung hindi aalis sa paligid ng bangko ay ipapakulong sila. Hindi lang si Mang Uro ang biktima dito, ani Luis Rementina, ang dating empleyado ng bangko sa isang press interview. Marami ng beses na ginawa ni Miss Villarte ang ganitong klasing pagtrato sa iba, pero walang nagsalita noon. Ang kaso ni Mang Uro lang ang nagpalabas ng lahat. Sa tulong ng mga abogado at advocacy groups, isinampa ang kaso laban kay Selina sa ilalim ng Anti-Elder Abuse Act. Ang paratang, ang malisyoso niyang pagtrato at paglapastangan kay Mang Uro, isang matandang tao, ay isang malinaw na paglabag sa batas na nagpoprotekta sa karapatan at dignidad ng mga senior citizen. Dumaddag pa rito ang mga testimonya ng ibang vendors at dating empleyado na nagpapatunay sa pattern ng diskriminasyon at pang-aabuso ng kapangyarihan. Habang duwaraan ang hearing, napansin ng lahat ang biglang pagbabago kay Selina. Ang dating mapanuyang tingin at matatag na tindig ay napalitan ng maluluwag na balikat at mga mata na parang laging nag-aalala. Nakaupo siya sa courtroom, madalas tahimik, habang ang mga testibong nagdaraanan ay nagkukwento ng kanilang karanasan. Sa bawat salaysay ng pagkahiya at pagkababa ng loob na kanilang naranasan, tila mas lalong napapansin ng lahat kung paanong naging mapanghusga si Selina sa mga taong tinuring niyang mas mababa sa kanya. Sa huling araw ng paglilitis, malinaw ang hatol, guilty. Pinatawan si Selina ng 2 taon ng pagkakakulong at community service. Sa ilalim ng community service order, inatasan siyang magtrabaho bilang isang vendor sa public plaza, kung saan siya mismo ay kailangan magbenta ng fishball. Isang ironikong parusa na naglalayong ipaunawa sa kanya ang hirap ng buhay ng mga taong minsan niyang minata. Noong unang araw ng kanyang service, dumating si Selina na nakasuot ng simpleng white shirt at jeans. Halos hindi siya maatingin sa paligid. Ang mga tao'y nag-uusap-usap at bulong-bilungan ang tumampad sa kanya. Siya ba yon? Oo, siya yung manager na mayabang dati. Bakit kaya siya nagkaganito? Ang lahat ng iyon ay nagpatibay sa kanyang kaba, ngunit wala siyang magawa kundi ang harapin ang bagong realidad. Habang nagwawalis siya sa paligid ng public plaza bago magbukas ang fishbowl stand na inatasang i-manage niya,
dumating ang media. Hindi nakaligtas ang sitwasyong iyon sa mga kamera. Sa harap ng maraming tao, isang reporter ang lumapit sa kanya. Hawak ang mikropono. Miss Villarte, masarap ba sa pakiramdam na magtinda ng fishball ngayon? Tanong ng reporter. Bakas ang sarkasmo sa tono. Tahimik na napalunok si Selena. Hindi siya sumagot. Sa halip, itinuloy niya ang pagwawalis, pilit na hindi pinapansin ang mga tanong. Ngunit habang naglilinis siya, hindi na niya napigilan ang emosyon. Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya malaman kung dahil ba iyon sa hiya, sa galit sa sarili, o sa malalim na pagsisisi. Pero sa sandaling iyon, ramdam niya ang bigat ng kanyang mga nagawang kasalanan. Miss Villarte, may nais po ba kayong sabihin? Pilit na tanong ng isa pang reporter, ngunit wala pa ring sagot si Selena. Tahimik niyang tinapos ang pagwawalis. Saka nagpunta sa maliit na fishball cart upang simulan ang kanyang araw bilang isang vendor, ang buhay na minsan niyang hinamak at tinapakan. Habang dahan-dahang bumalik ang lakas ni Mang Uro, unti-unti rin niyang nararamdaman ang mainit na pagtanggap ng mga tao sa paligid. Bagamat hindi naging madali ang kanyang pagbangon mula sa kahirapan at kahihiyan, muli niyang nakita ang ganda ng buhay. Sa bawat araw na sumisikat ang araw, sumisigla rin ang kanyang katawan at diwa. Ang maliit niyang kariton na dati sinisimbolo ang kanyang pakikibafa ay naging isang pinagmumulan ng saya at inspirasyon para sa komunidad. Isang hapon sa gilid ng plaza kung saan muling itinayo ang kanyang pwesto, napansin ng ilang bata na may libreng fishball na nakalatag sa mesa. Mang Uro, pwede po bang kumuha? Tanong ng isa. Medyo nahihiya ngunit halatang sabik. Oo naman, iho. Huwag kayong mahiya. Halika, lahat kayo, kumuha kayo ng tig-2. Sagot ni Mang Uro. Sabay lagay ng mga fishball sa mga mangkok. Totoo po ba ito, Mang Uro? Libre? Tanong ng isa pang bata na halos hindi makapaniwala. Libre anak. Gusto ko kayong makita na nakangiti. Hindi kailangang laging may bayad ang saya. Tugon ng matanda habang nilalagyan ng matamis na sarsa ang bawat mangkok. Hindi na mabilang ni Mang Uro ang dami ng batang dumaan at natulungan niya sa pamamagitan ng simpleng pakain. Hindi lamang ito tungkol sa pagkain, kundi tungkol din sa pagpaparamdam na kahit sino, anuman ang estado sa buhay, ay may halaga. Madalas niyang sinasabi sa mga bumibili sa kanya, alam niyo, hindi porket mahirap tayo, wala na tayong karapatan. Wala kang karapatang duraan ang pangarap ng iba. Lahat tayo may pangarap at lahat tayo may kakayahang tuparing iyon. Naging tanyak sa Sta Elvira si Mang Uro, hindi dahil sa kariton niya, kundi dahil sa kanyang kuwento. Isang araw, isang editor mula sa isang sikat na lifestyle magazine ang dumaan sa plaza. Nabalitaan nito ang istorya ni Mang Uro mula sa social media at mga balita. Ang kwento ng isang vendor na tumayo mula sa diskriminasyon at muling nanindigan ay nagbigay ng inspirasyon sa editor. Kaya't agad itong nagplano ng isang feature story. Mang Uro, pwedeng mag-interview? Tanong ng editor na si Ana habang may dalang recorder at notebook. Interviewin ako? Aba, hindi ko naman naisip na may interesadong makinig sa kwento ko. Sagot ni Mang Uro. Medyo natatawa, ngunit bakas ang kasiyahan. Maraming gustong makaalam ng kwento niyo, Mang Uro. Gusto naming malaman paano niyo nalampasan ang lahat ng ito. Ano ang nagbigay sa inyo ng lakas? Tanong ni Ana. Alam mo, Hija, wala naman akong lihim na formula. Ang ginawa ko lang, nagtiwala ako sa Panginoon, sa anak ko, at sa sarili ko. Hindi ako sumuko dahil alam kong may taong umaasa sa akin. At kahit anong mangyari, ang dignidad ko hindi kailanman kayang bilin o sirain ng kahit sino. Sagot ni Mang Uro na puno ng paninindigan. Lumabas ang feature article sa magazine na may pamagat na Fishball to Fortune. Hindi tungkol sa literal na kayamanan ang kwento, kundi tungkol sa muling pag-angat at pagbangon ng isang tao mula sa kahirapan at diskriminasyon. Ipinakita rito ang mga larawan ng kariton ni Mang Uro, ang mga bata na masaya habang kumakain ng fishball at ang isang close-up na larawan ni Mang Uro
Nakasmile, nakatingin sa kamera. At may kalmadong aura ng isang taong panatag sa kanyang lugar sa mundo. Dahil dito, lalo pang dumami ang bumisita sa kanyang pwesto, hindi lamang para bumili, kundi para marinig ang kanyang kwento. Maraming pumupunta upang makipag-usap, humingi ng payo, o simpleng makipagkamay sa taong naging simbolo ng pag-asa. Ngunit ang pinakatandaang pagbabago sa komunidad ay ang mural na itinayo para kay Mang Uro. Isang grupo ng lokal na artist na na-inspire sa kanyang kwento ang nagboluntaryo na ipinta ang kanyang larawan sa pader na eksaktong nasa harap ng bangkong dating nagtulak sa kanya palabas. Sa mural, makikita si Mang Uro na nakatayo sa harap ng kanyang kariton, may hawak na bamboo stick na may nakatuhog na fishbowl, at sa likod niya mga bata at vendor na masayang nakatayo. Sa ilalim ng kanyang larawan, nakalagay ang kanyang sikat na linya. Wala kang karapatang duraan ang pangarap ng iba. Nang unang beses niyang makita ang mural, napahinto si Mang Uro. Hindi siya makapagsalita. Tinitigan niya ang malaking larawan sa harap niya, habang ang mga tao'y kumapalakpak at bumabati. Mang Uro, para sa inyo po ito, sigaw ng isang vendor na dating suki niya. Salamat sa inyong lahat, sagot ni Mang Uro, sabay punas sa kanyang mata. Hindi niya naitago ang luha. Para sa kanya, hindi lamang iyon mural. Isa iyong patunay na ang kanyang kwento ay hindi nasayang, na may mga tao pang handang magbigay ng respeto, pagmamahal at pagkilala sa mga tulad niya. Simula noon, ang pader na iyon ay naging simbolo ng pag-asa. Isang paalala sa bawat dumadaan na hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang importante ay paano ka bumangon, paano ka nagpatuloy, at paano mo minahal ang iyong dignidad sa kabila ng lahat. Lumipas ang ilang taon mula nang magsimulang tumingkad ang kwento ni Mang Uro sa mata ng publiko. Ang dating tahimik na kariton ng fishbowl sa kalsada ng Sta Elvira ay hindi na lamang ordinaryong negosyo. Ngayon, ito na ang simbolo ng tagumpay ng maliliit na tao. Mga vendor na dati palaging nasa laylayan, ngunit ngayon ay binibigyan na ng pagkilala. Isang araw, habang masiglang nag-aalaga ng mga halaman sa maliit nilang hardin, lumapit si Aaron sa kanyang ama. Tay, may bago tayong proyekto, wika niya habang iniaabot ang isang simpleng sketch na ginawa niya. Ano naman ito, anak? Tanong ni Mang Uro habang nililinis ang isang paso ng oregano. Gusto kong pangalanan ang isang scholarship program sa pangalan mo. Para ito sa mga batang vendor na tulad mo noon. Mga bata na kailangan magtinda para makatulong sa pamilya. Gusto kong bigyan sila ng pagkakataon na makapag-aral ng maayos at abutin ang mga pangarap nila. Paliwanag ni Aaron, baka sa mukha ang seryosong hangarin. Natigilan si Mang Uro. Hinawakan niya ang sketch at pinitigan ito. Anak, hindi ko inakalang mangyayari ito. Pero bakit mo naman naisipan yan? Dahil ikaw ang inspirasyon ko, Tay, sagot ni Aaron. Dahil sa'yo, natutunan kong hindi hadlang ang hirap para makamit ang tagumpay. Gusto ko ring maipasa ang natutunan ko mula sa'yo sa ibang bata para sila naman ang magbigay ng inspirasyon sa susunod na henerasyon. Naging matagumpay ang paglulunsad ng Mang Uro Scholarship Program. Sa unang taon pa lamang, 12-dosenang bata mula sa iba't ibang barangay ang nabigyan ng pagkakataong mag-aral sa kolehiyo. Ang ilan sa kanila'y anak ng mga vendor na dati ikatulad ni Mang Uro. Mga batang nasa kalsada, nagbebenta ng fishball, kwek-kwek o banana cue para makatulong sa pamilya. Ang bawat grantee ay binigyan ng full tuition support, school supplies at monthly allowance. Lahat ito mula sa pondo na kinita ng Uro Street Kitchen at sa tulong na rin ng mga sponsor. Salamat po, Mang Uro. Hindi ko po ito makakamit kung hindi dahil sa inyo. Wika ng isang batang nakatanggap ng scholarship. Si Mang Uro naman, bagamat nananatiling tahimik sa mga ganitong okasyon, ay hindi maitatago ang ngiti
habang pinagmamasdan ang mga batang nagpapasalamat sa kanyang pangalan. Hindi naman ako ang dapat niyong pasalamatan, sagot niya minsan. Ang dapat niyong pasalamatan ay ang sipan at tiyaga niyo. Ako, isa lang akong matandang nagtinda ng fishball. Pero kayo, kaya niyong maging doktor, guro o arkitekto. Huwag niyong kakalimutang tumulong sa kapwa niyo balang araw. Habang lumalago ang scholarship program, lalong nagiging maayos ang kalagayan ng Uro Street Kitchen. Hindi lamang ito naging kilala sa STA Elvira, umabot ito sa ibang bahagi ng bansa at di nagtagal ay pumasok na rin sa pandaigdigang merkado. Sa pulong ng mga partner at investors na naniwala sa layunin nito, nakapagbukas ng mga branch sa iba't ibang lungsod sa Southeast Asia. Sa bawat branch, makikita ang parehong konsepto, abot-kayang pagkain na may dignidad at isang maliit na exhibit na nagpapakita ng kwento ni Mang Uro. Mula sa simpleng kariton hanggang sa pagiging inspirasyon ng maraming tao. Grabe, Engineer Aaron, wika ni Luis, ang operations manager ng franchise sa isang meeting. Hindi ko akalain na ganito kabilis lalaki ang Uro Street Kitchen. Parang kailan lang, tayo-tayo lang ang nag-oorganisa. Ngayon, ang dami na nating empleyado, pati na rin mga vendor na natutulungan. Luis, ani Aaron, huwag nating kalimutang alagaan ang mga tao natin. Ang dahilan kung bakit tayo nandito ay hindi dahil gusto lang nating yumaman. Nandito tayo dahil gusto nating gawing mas maayos ang buhay ng mga vendor na dati walang puwang sa lipunan. Sa ilalim ng ganitong paninindigan, nagpatuloy ang negosyo sa paglago. Ang mga dating vendor na tinulungan ni Aaron at ni Mang Uro ay ngayon ay mga entrepreneur na rin. May ilan na nagtayo ng sarili nilang food cart business, habang ang iba naman ay naging bahagi ng management team ng Uro Street Kitchen. Ang dating simpleng fishball vendor sa kalsada ng STA Elvira ay naging inspirasyon ng buong komunidad. At ang kwento ni Mang Uro ang nagsilbing lakas ng loob ng marami upang sumubok at magsikap. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, si Aaron ay nanatiling simple. Hindi siya naging engrandeng tao na may magarbong lifestyle. Madalas pa rin siyang bumabalik sa kanilang maliit na bahay sa STA Elvira, kung saan inaalagaan nila ng kanyang ama ang kanilang munting hardin. Tuwing umaga, makikitang nagtuturo si Aaron kay Mang Uro kung paano magtanim ng herbs at gulay. Ganito tay, ani Aaron, hawak ang isang maliit na paso. Kapag nakita mo medyo yellowish na ang dahon, ibig sabihin, kulang sa tubig. Pero huwag masyadong marami, baka malunod naman. Aba, mas magaling ka pa sa akin ha? Biro ni Mang Uro. Dati ang alam ko lang ay fishball. Ngayon marunong na akong mag-gardening. At doon, sa gitna ng simpleng hardin at tahimik na paligid, makikita ang tunay na tagumpay ni na Aaron at Mang Uro. Hindi lang ito nasusukat sa kung gaano karaming branch ng Uro Street Kitchen ang naitayo o kung gaano karaming scholarship ang naipamigay nila. Ang tagumpay nila ay nasa kanilang pagkatao, sa kanilang pagiging mababang loob, sa kanilang pagmamahal sa isa't isa, at sa kanilang kakayahang ibahagi ang inspirasyon sa iba. Habang nagdaraan ng mga taon, tila lalong tumitibay ang reputasyon ni Mang Uro bilang isang simbolo ng determinasyon at kabaitan. Ngayon, sa kanyang mahigit 70 taong gulang, madalas siyang makita sa maliit na tindahang itinayo ni Aaron malapit sa plaza. Nakaupo siya sa isang maayos na bangkito, pinapanood ang mga taong dumaraan. Mga mag-aaral, vendor, negosyante at pamilya. Lahat ay tila naging bahagi ng mas malaking kwento ng STA Elvira. Sa kalmadong dapit-tapon, palaging nandun si Mang Uro. May hawak siyang maliit na tasa ng mainit na salabat na tila naging paborito niyang inumin mula nang tumanda siya. Habang tinitingnan ang makulay na kalsada, makikita ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi ito ngiti ng mayamang tao o ng isang taong nakuha ang lahat ng gusto sa buhay. Ito'y ngiti ng isang ama na alam niyang hindi na sayang ang kanyang pagsisikap. Manong Uro, bakit parang lagi kayong masaya? Minsang tanong ng isang mag-aaral na bumili ng isang mangkok ng fishball. Masaya ako, iho,
Kasi wala nang mas hihigit pa sa pakiramdam na nakitang mong may bunga ang lahat ng ginawa mo noon. Sagot ni Mang Uro habang tumingin sa abot tanaw. Anong sikreto niyo po, Manong? Parang hindi po kayo tumanda kahit maraming taon na ang dumaan. Tanong ulit ng bata. May halong biro. Halaka, tumanda na nga ako. Tingnan mo itong buhok ko puti na. Sagot ni Mang Uro na tumatawa. Pero alam mo Riho, hindi fishball ang tinda ko. Alaala, lahat ng ginagawa ko. May baon na alaala. Yan ang sikreto ng tagumpay, pagmamahal at pag-alala. Sa simpleng sagot ni Mang Uro, napatingin ang bata sa kanya na parang nakakita ng isang karunungan na hindi niya inaasahan. Hindi ito tungkol sa yaman o sa material na bagay, kundi sa kahulugan ng bawat kilos at sakripisyo. Sa huling bahagi ng araw, dumalaw si Aaron sa tindahan ng kanyang ama. Ngayon, si Aaron ay isa ng ganap na leader ng kanyang sariling architectural firm. Ang kanyang pangalan ay kilala na hindi lamang sa bansa kundi sa ibang bahagi ng Asya. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, palaging nauuwi ang mga yapak niya sa tahanang iyon sa harap ng tindahan ni Mang Uro. "Kamusta, Tay?" tanong ni Aaron habang umupo sa tabi ni Mang Uro. "Eto anak, nagpapaaraw. Nakakatuwa. Dati kung saan-saan ako naglalako, pero ngayon nakaupo na lang ako rito, hinihintay ang mga tao," sagot ng matanda habang hinigup ang salabat. "Alam niyo Tay," ani Aaron habang tinitingnan ang mga dumaraang tao, "hindi lang fishball ang nabenta niyo sa kanila. Nabenta niyo rin sa kanila ang kwento ng pag-asa. Kaya kahit na anong mangyari, hindi nila kayo makakalimutan." "Salamat anak, pero tandaan mo rin, kung wala ka, hindi ko rin makakamit ang lahat ng ito. Kaya magpasalamat tayo sa isa't isa," sabot ni Mang Uro, sabay tapik sa balikat ng kanyang anak. Habang lumulubog ang araw, kitang-kita ang dalawang aninong naglalakad pa uwi, isang matanda at ang kanyang anak na minsang naging batang nangangarap. Sa kabila ng tagumpay, pinili nilang manatiling simple, malapit sa isa't isa, at tapat sa kanilang pinanggalingan. Ang kanilang kwento ay tila lumakad kasama ng panahon, ngunit hindi kailanman nawala ang init at diwa ng isang ama at anak. At sa bandang dulo, habang naglalakad sila pauwi, may sumigaw mula sa kalsada. Isang batang may hawak na 5 piso ang tumakbo papunta kay Mang Uro. "Mang Uro, pahingi pong fishball!" Ngumiti si Mang Uro, kinuha ang supot mula sa kanyang bulsa at iniabot ang 2 pirasong fishball sa bata. "Sige iho, eto, mainit pa." "Salamat po Mang Uro," masiglang sigaw ng bata bago tumakbo pabalik sa kanyang grupo. Ngumiti si Aaron habang pinapanood ang eksena. "Hindi ka na talaga magbabago, Tay. Bakit ko babaguhin ang isang bagay na nagpapasaya sa akin?" sabot ni Mang Uro. "Minsan anak, sa pinakamaliit na bagay, doon mo matatagpuan ang tunay na kaligayahan." At sa likod ng lumulubog na araw, nakita sa kanilang mga ngiti ang kuwento ng kanilang buhay. Isang kwento ng pagsisikap, pagmamahal, at alaala na mananatiling buhay kahit gaano katagal.